Ano ang pinakamahalagang desisyon na nagawa mo sa buhay mo? Gumagawa tayo ng iba't ibang uri ng desisyon. Merong mga mababaw at simpleng desisyon. Saan kakain? Anong susuotin? Merong mas makabuluhang desisyon. Anong trabaho ang dapat pasukan? At merong mga nakapagbabagong buhay na desisyon. Sino ang pakakasalan? Pero merong isang desisyon na may epekto ng walang hanggan. May epekto na lampas pa sa buhay na ito. Meron tayong 4 na katotohanan na dapat na lubos na maintindihan. Una, mahal ka ng Diyos. Uulitin ko, mahal ka ng Diyos. At nais niya, gusto niya, na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Sa John chapter 3 verse 6 nakasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At gusto ng Diyos na magkaroon ka ng masagana at makabuluhang buhay kasama niya. Sa John chapter 10 verse 10 nakasabi, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Sa kabila nito, maraming tao ang hindi nakakaranas ng makabuluhang buhay at hindi nakasisiguro kung sila ay may buhay na walang hanggan. Kasi, at ikalawang katotohanan, likas na makasalanan ang tao, kaya't siya ay nahiwalay sa Diyos. Ang lahat ay nagkasala. Sa Romans chapter 3 verse 23 nakasabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa Romans chapter 6:23 nakasabi, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. May dalawang uri ng kamatayan na tinutukoy sa Biblia. Ang una ay ang pisikal na kamatayan. Sa aklat ng mga Hebreo chapter 9 verse 27 nakasabi, itinakda sa mga tao na sila ay minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang ibig sabihin nun, haharap tayo sa Diyos balang araw. At pangalawa, espiritual na kamatayan o walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Sa aklat ng Revelation or Pahayag 21 verse 8 nakasabi, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ay pangalawang kamatayan. Kung ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan, ano ang solusyon? Ano ang sagot sa problemang ito? Madalas nating iniisip na ang relihiyon, mabuting gawa o kabutihang asal ang mga solusyon. Minsan, baka iniisip natin, kaya nating maging mabuti para maging karapat-dapat sa kapatawaran ng Diyos. O kaya nating maging mabuti para ma para maabot yung yung parang yung standard ng Diyos. Pero ang sabi sa Biblia, lahat tayo nagkasala. At kung lahat ay nagkasala, walang kayang umabot dun sa kabutihan, kalinisan, perpektong kabanalan na hinihingi ng Diyos at nakatanggap-tanggap sa Diyos. Kaya ano ang solusyon? Ang ikatlong katotohanan, si Hesukristo lamang ang tanging daan patungong langit at siya lang ang tanging paraan upang maayos ang ating relasyon sa Diyos. Kasi diba nahiwalay tayo ng kasalanan, siya ang magbabalik sa atin sa tamang relasyon sa Diyos. Ito ang pahayag ng Diyos. Sa John chapter 14 verse 6, sinasabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ganap niyang binayaran ang kaparusahan ng iyong mga kasalanan. Sa 1 Peter chapter 3 verse 18 nakasabi, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Namatay siya para sa ating lahat. Patunay ang kanyang muling pagkabuhay na siya ay anak ng Diyos, ang Mesiyas at tanging tagapagligtas.
Sa Romans chapter 1 verse 3 to 4 nakasabi ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. May pangako siyang buhay na walang hanggan. Sa John chapter 3 verse 36 nakasabi, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ngunit hindi sapat na malaman lang natin kung ano ang ginawa ni Hesukristo. Ika-4 na katotohanan, kailangan nating ilagay ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo para tayo ay maligtas. Kailangan nating pumili na magtiwala sa Kanya. Ang kaligtasan natin ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo. Sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8 to 9 nakasabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kumbaga, itong alok ng kapatawaran at ng buhay na walang hanggan ay hindi dahil tayo ay mabuti, ngunit dahil ang Diyos ay mabuti. Base sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, kung ang kaligtasan ay maaring ilahad sa formula, ito ba ay A, pananalig kay Jesus, dagdagan ng mabuting gawa, ay kaligtasan, o B, pananalig kay Jesus plus wala mula sa atin ay kaligtasan na nagdudulot ng mabuting gawa. Kung sa Efeso chapter 2 verse 10, sinasabi sa atin na ang mabuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan. Kumbaga, ang hinihingi lang sa atin ay pananampalataya kay Kristo. Hindi na humihingi ng na ayusin muna natin yung buhay natin o na maging mabuting tao muna tayo. Hindi. Kung alam natin na tayo ay nagkasala sa Diyos at problema natin ang kasalanan, ang hinihingi lang niya ay lumapit tayo sa Kanya na may pananampalataya. Nakasabi sa Efeso chapter 2 verse 10, sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Bale, ang mga mabuting gawa ay hindi paraan upang maligtas, kundi isang katibayan, ebidensya o bunga ng ating kaligtasan. Ipinapakita natin ang ating pananampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang regalong buhay na walang hanggan, pagtalikod sa ating mga kasalanan, at pagsuko ng ating mga buhay sa Kanya. Sa Romans 6 verse 23 nakasabi, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At sa Mateo chapter 16 verse 24, sinasabi ni Jesus, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ipinangako ng Diyos na makatitiyak kang mayroon kang buhay na walang hanggan kung mananampalataya at magtitiwala ka kay Hesukristo. Sa 1 John chapter 5:13 nakasabi, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman nyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ito ang desisyon na magtatakda ng iyong panghabang buhay na tadhana. Ito ang desisyon na magsasabi kung saan ka pupunta kapag natapos na ang buhay mo sa mundong ito. Maaaring nagtiwala ka na sa Diyos sa maraming bagay, ngunit ngayon, nais niyang magtiwala ka sa Kanya lamang para ikaw ay maligtas. Gusto niyang ipagkaloob sa iyo ang kapatawaran at buhay na walang hanggan, at nais niyang magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Ang tanong, handa ka bang magtiwala? Gusto mo bang magtiwala at sumunod kay Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kung oo, pwede mong ipanalangin itong dasal na may pananampalataya. Panginoong Jesus,
Maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Inaamin kong ako'y makasalanan at ihinihingi ko ito ng iyong kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Magmula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan at isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong mga utos at maging nakalulugod sa iyo at sa Diyos. Amen. Kung nagtiwala ka na kay Hesukristo, nangyari na sa iyo ang mga sumusunod. Ngayon, mayroon ka ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Sa John chapter 6 verse 10 nakasabi, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Pangalawa, ang lahat ng kasalanan mo ay bayad na at napatawad na, noon, ngayon at sa hinaharap. Nakasabi sa Colossians chapter 1 verse 13 to 14, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Nakasabi rin sa Biblia na kinakalimutan ng Diyos ang mga kasalanan kapag tayo ay nagsisisi, kapag tayo ay nanunumbalik sa Kanya. Ikaw ay bago ng nilalang sa paningin ng Diyos. Simula na ng iyong bagong buhay. Sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati ng pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago, at ikaw ay naging anak ng Diyos. Sa John chapter 1 verse 12 nakasabi, subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ngayon, ibig sabihin ba nito na hindi na tayo magkakasala? Hindi. Dahil nandito pa rin tayo sa mundo, patuloy pa rin tayong lalaban sa ating sarili, at sa mundo at sa tukso at sa diablo upang hindi tayo magkasala. Pero kung tayo ay magkasala, ang pagkakaiba ay nandyan ang banal na espiritu. Ibinibigay ng Diyos ang banal na espiritu sa iyong puso kapag tinanggap mo si Jesus para ikaw ay para gustuhin mong gawin ang tama at para meron kang kakayahan na gawin ang tama. At pinoprotektahan niya ang kanyang mga anak mula sa kapahamakan. Yun. At kung ikaw ay tumanggap kay Jesus, meron ka ng personal at permanenteng relasyon sa Kanya at sa Panginoong Diyos. Upang lumalim ang iyong relasyon sa Kanya, manalangin sa Diyos araw-araw. Ito ay ang pakikipag-usap natin sa Diyos. At basahin araw-araw ang Biblia. Dito tayo kinakausap ng Diyos. Umpisahan mo sa Ebanghelyo ni Juan at magbasa ng isang kabanata araw-araw at humingi ng gabay sa banal na espiritu upang maintindihan ito. Maging bahagi ng isang discipleship or Bible study group dahil kailangan natin ng iba pang mga nananampalataya para lumago ang ating paniniwala. Dumalo sa isang simbahang naniniwala sa Biblia upang matuto tungkol sa Diyos at kung paano siya purihin at pararangalan at kung paano palupalim ang iyong personal na relasyon sa Kanya. At yun lamang ang aking gustong ibahagi. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay ito ay nagdala ng basbas sa buhay ninyo at ipinagdarasal ko na tulungan kayo ng Panginoong Diyos na gawin ang tamang desisyon sa pangalan ni Jesus. Amen.